Good evening, Chong. Ayun, 11:14 p.m., February 6. Ang gagawin lang naman natin, no? Mag-update lang tayo or check lang natin yung ginagawa ni BTC. Kay ano na ba siya? Ano na bang ginagawa niya? Saan na siya patungo? Tataas ba o bababa? Okay? So, gumawa pa ako, no? Nag-record pa ako nitong video nito kasi talagang pinapatulog nito ni BTC eh. Imagining lang kung ano yung ginagawa niya ngayon. Ang kinailangan kong i-ano to, i-document, no, i-journal yung ginagawa niya. Ito. So we're looking at a time frame, no? Currently, BTC, ito po siya. So, obviously, consolidating siya, pero looking at this area, no? Itong candle na to, yung dump, this one, pump, tapos ang ginagawa nitong tatlong kandila na to ng weekly ay ayan, umaangat pero yung volume naman hindi significant pababa. Sa akin lang, ang idea ko dyan is weak yung market. Hindi absolute na ano, hindi 100% na aangat na ito. Pero syempre, hindi rin 100% na bababa. Okay? Wala namang 100% certainty sa market. Ay, merong news. Ito, ICM Services PM. Yung mga ganito hindi ko masyadong familiar, no? So, kung napanood nyo to, comment kayo kung anong nangyari dito, anong impact nito sa market. Kaya nangyari siya ngayon lang, nung Feb 5, alas 11 ng gabi. Okay, ngayon naman natin yung daily. Okay, binura ko lahat ng drawings kasi gusto kong fresh perspective yung makita ko. Ano ba yung ginagawa niya without any bias. Okay, sa daily, ayan, pababa naman yung RSI. So, look, drawing mo yan ng ganyan. May pababa yung RSI natin. Okay, yung price, ito, tumaas pero bumagsak. And well, I think ito na yung nangyaring divergence. Okay, may divergence na, no? Clear na meron siyang bearish divergences na nangyari. Sorry. Ayan, bearish na divergence. Grabe yung pagka-divergence, no? Talagang lagi nyo ino-observe yung divergence, lagi natin sinisilip ito. Ganyan ang pwedeng idulot nito sa ating tulong. Ma-identify natin yung possible movement kagaya nung API 3 na na-execute natin because tama yung naging bias natin, babagsak siya. Ito nga, bumagsak. Okay? Pero at daily, after crossing down EMA 50 of the 1-day time frame, nag-cross up uli siya at umuupo na siya doon. Okay? As per the RSI, the RSI is now sitting on the 50 level, which at this level 50 pataas nag-i-start na magkaroon ng bullish momentum yung price. Okay? Plus crossing na rin siya sa kanyang EMA. Okay, EMA 50 din yan. Alright, ayan. So, meron tayong divergence. Kapag binutas ng RSI ito, invalidated na yung divergence natin dyan for me. Okay. So, 4 hours, tanggalin ko nga muna ito para hindi nakakagulo sa 4 hours. Okay. Lagay lang natin siya sa current interval para doon lang siya nakikita. Okay, so 4 hours naman, ano na ba ginagawa ng price? Ayan, consolidating siya. Also, okay. The price not making any highs.
nor lows. So kung guguhitan natin yan, sundan natin para mas malinaw yung guhit natin. Lagay na natin this nakataas. Pwede tayong body to body, pwede rin namang week to week para mas conservative. Yan. Okay, malinaw. Dito naman sa baba, week to week tayo. Yan, ano ba yung binubuo niya na yan? Comment kayo kung napapanood nyo to. Tulungan niyo ako dito sa part na yan. Ano ba yan? Identify natin. Yan. So, pumapasok siya ngayon sa ganitong range, no? Bumaba siya, not making any highs nor lows. Okay? Still not making any highs or even lows at this stage, this area. Okay? Tried to break out this trend line. Okay? Tinry niyang i-break out yan pero bumagsak pa rin siya. Hindi rin naman siya bumaba ng gusto at nag-support naman tong sa baba na trend line. Now, price again trying to break this area. Okay. So, given this scenario or itong ating ginagawa or line na ginawa natin, if the price breaks above this line, may chance po na maging bullish muna siya kagaya ng ating bias. Okay, sabi nga natin sa mga previous video natin, panoorin niyo na lang po yung PA natin about BTC. We'd like to see the price sit from this area here hanggang 49,000. Okay, gusto natin siyang umupo dyan. Bakit? Ayan, meron siyang pwedeng balikan na over dito sa area nito. Yan, ginuguhitan natin yan. Okay. Lagyan natin siya ng line sa gitna. Okay. Lagyan natin ng line sa gitna yan. Para alam kong familiar kayo sa Darvas box. Okay. Yung Darvas box. Kung familiar po kayo doon. Okay, ito po yun. Ayan. So ganito po yung tinitingnan natin. No? Pwede siyang umabot hanggang doon. Pwede rin sa gitna o pwede rin dito sa baba lang. Okay, as mag-act na support. Parang pag na-mitigate niya na yan o naabot niya na yung price, okay, pwede na siyang bumagsak. Sabi nga natin, di ba, sa daily, nakikita natin na meron siyang divergence. Okay, possible kasi itong RSI, umuntog lang uli dito sa trend line na nilagay natin sa RSI as divergence kapag nag-pump na ang price papunta rito naman. Okay? Halimbawa, dito sa area or even hanggang dito. Tapos kung ang RSI, okay, kung ang RSI naman ay hindi hindi bumutas dito or hindi siya nag-breakout, okay, it's possible, no? Mag-reject siya diyan, i-reject siya ng line, bumagsak siya, mag-form ng double top ito, kagaya ng sinasabi natin din sa mga previous video natin, at ibabagsak niya yan. Okay? Hanggang saan niya pwede ibagsak yan? Okay? Ang tinitingnan ko lang namang area na pwede niyang bagsakan, ito lang po. Ito lang naman. Kasi may resistance dyan. Pwede tong resistance na to maging turn support. Okay? Pwede siyang maging resistance, turn support. Pwede natin gamitin dito. Need to break area na lang muna. Okay? Pag binrake niya yan, yun, bagsak yan. Alright. So, pwedeng ang price is somewhere there lang siya from here, no? Hanggang dito lang. Kasi sabi nga natin, kapag umabot pa ang price dito, baka iba na ang i-create nitong site sa mga market player natin. Baka ibang site na ang
ma-provide niyan or maidulot, okay, sa mga market player natin, sa mga especially small traders, no? Baka matakot sila, which pwedeng mag-take advantage tong ating mga whales, no? Okay, so yan po yung ating trade ideas kay BTC pa rin, yun pa rin naman. At a lower time frame, we cannot see any significant movement. Alisin ko na po ito. Wala tayong makita pa until i-break niya above or i-break down niya yan. Until such time, no, gawin niya yung mga mga movement na yun. Hanggang ngayon, we're at consolidation. No particular direction pa yung market. Hindi natin masabi kung tataas na ba yan o babagsak na. Hindi pa natin alam. I'm still waiting for the price to break para matupad na yung bias natin, and possible i-trade ko to, i-execute ko to, pero the price needs to break this area naman. Para para mas may confidence akong i-trade to. Okay. The price needs to break that area. Okay. Needs to sit around or above that area para mas konkreto na yung ating bias. If it happens, no, na-break niya yan, yun yung time na pwede ko nang sabihin na momentarily at that moment, tayo, bullish tayo. Okay? Until such time, hit niya tong ating area na to. Pag tinamaan niya yan, umupo yan dito, dito, muntog siya dyan, mag-identify na tayo or maghihintay na tayo ng weakness ng market. Then probably lahat ng coins will follow significantly o exponentially pa nga kapag gumalaw si BTC pabagsak. So imagine the movement of BTC when nangyari yung ating TA na yan or ini-expect na yan, ilang percent yung idadump niyan, lagyan na lang natin sa gitna. 33% po yung ibabagsak ng price niya. Hindi naman yan isang bagsakan lang, no? Pero dahil pump and dump yan, medyo may some are good, some are bad for sure sa mga token, no? Pida-dump, ipapump yung mga tokens na yan, no? Na pwedeng gumaya sa ginagawa ni BTC. Okay. Yun. Again, this is just my personal journal and my personal TA lang sa mga coin. And if sakali may manood nito, please give me your feedback. Tell me your honest feedback kung anong mali so I can improve. Okay. Yun lang naman, wala naman tayong gustong patunayan. We just want to record all of our ideas, and eventually magamit natin to in future for us to review, no, sa mga nagawa nating tama, kung nagawa nating mali. Para yung mga mali hindi na natin maulit, yung tama, uulit-ulitin na lang natin. And hopefully, after certain time, hopefully sooner, is ang pinopromote na natin dito is kung paano natin from small capital na palaki ito ng exponentially. So, one of my dream na mangyari yun. Okay? Yun lang. Yun. At 43K level na si BTC. Going strong. Ayun na. It's breaking na. No? The price is now trying to break the trend line area. Pero, ayun. Sumubok naman ito eh. Hindi nga lang siya nagawang maupo. Okay lang naman na break mo ng ganyan. Maupo ka dyan.
diyan ka na mag-consolidate above that line, then definitely ang ano nun, ang conviction ko na talaga 100% bullish tayo. Okay, bullish tayo. Pag above na siya dyan, umupo na siya dyan, bullish tayo. Probably lahat ng token sumabay sa pag-aakyat niya. Unlike, syempre, of course, an exception yung mga kagaya nito, okay, na nasa downtrend. Okay, sa trading, talagang the trend is your friend. Never fight against the trend. No? Para kang lumalangoy sa kasalungat na alon. Okay? Ride with the tide. Yan, kaya nga nila, no? Kailangan sabayan mo yung trend. Halimbawa, bullish yan, ang hanapin mo lang talagang trade is long. Kapag market is down, wala ka bang ihahanapin kundi short. Kasi mas mataas ang chance, yung probability na sundin ng token yung kung ano yung current trend or market sentiment. Very important. Some of our videos is na nagpakita doon na na-stop out tayo dahil kinalaban natin yung trend. Never follow the trend. Kaya ni API 3, hindi pa tapos yung momentum ng bullishness niya. Sinashort na natin. Nag-short tayo isang beses, na-stop out tayo. Pero nung nahintay natin ng proper, ayun, we benefited naman from waiting and the proper execution. 28 minutes to go before this candle closes. Hindi na natin hintayin yan matapos, pero kung kung matapos, kung mag-reject ang price doon or mag-stay ang ano diyan, ang price above that trend line is okay tayo. I think, no? Sa 15 minutes, it's, ayun, nag-ano naman siya, breakout naman siya. Pero, look at this candle, the next candle. Wow. Patuloy yung rejection. Grabe yung rejection at this area. Grabe yung rejection sa area na yun. Talagang binabalik ng at tapos wala pang aris, wala pang EMA dyan sa taas niyan. Di ba? Wala pang EMA sumasalubong dyan. Ganyan na siya kahirap. What more kung meron? Nakasuporta pa nga yung 1 day at yung 4 hours. Pero still, no? Maganda niyan, no? Mag-breakout dito. Tapos tong EMA, umalalay, tutulak na talaga yung price dito sa area na to. Kaya, ilalong ko yan, then pwede na ako mag-TP within this area, tapos wait ko na siyang humina hanggang dito. Okay, hihina yan at some point. Hihina yan. Okay, for sure dito yan kasi meron pang malakas na nagpabagsak sa price dito sa area. Kaya kung mapapansin nyo. Ayan, halos dun sa just below the DB50, the Darbox 50 or the 50% of the box. See? That's another confluence na possible. Hindi siya umabot o lumagpas dito sa middle line natin ng box. Okay, possible hanggang dyan lang siya, tapos pababa na yan. Okay, ibababa niya talaga yung price. Pero hindi siya sabi nga natin na hindi siya isang bulusok lang na babagsak. Marami siyang hihintuan, kagaya nitong area na ito, hihinto siya dyan. Papump yan, tapos kung ma-break, mag-create yan na parang head and shoulder pattern, kung kaya. Para mag-create to ng head and shoulder, dapat dito lang siya talaga. Or gumawa siya ng head, tapos bababa, shoulder. Okay, tapos bagsak. Yan, lang naman, mga assumption, mga prediction. Wala naman tayong absoluteness or walang certainty dito sa market. Ang importante, when we're right, we win big.
When we're wrong, we lose small. Ay, 2:1 lang. Okay? Tapos 50% win rate, sapat na. Okay? Yun lang naman ang kailangan. At kung kaya natin maging disiplinado, hunt only the premiums. When we say premium, yun yung may mga optimal setup. Okay? Yun lang. Medyo mahina pa si BTC, no? Hindi pa siya totally nagbe-break out. Ayun, mukhang ipapasok niya na naman doon sa loob ng box. Okay? Pasok niya na naman. Nakakatakot nga itong part na to. Ano siya nagkikreate ng head and shoulder. Tapos ito yung neckline. Pag lumusot pa yan dito at pumagsak yan, ito na. Possible. Okay? Possible na bumaba muna yan. Possible bumaba muna ang price sa 40K level ulit. Okay? Saka po siya angat. Tapos yun na. Tuloy-tuloy na yan kasi na-mitigate niya na to. Okay? Kapag minitigate na ng price ito at umangat yan, humuhugot na lang yan ng puwersa pababa para magpag-discount tuloy yung mga whale, ibababa nila yan hanggang dito sa 30K level. Okay? Kung kailan mangyayari yon, hindi natin alam. Kung mangyayari ba yon, hindi rin natin alam. Kaya nga tayo araw-araw nagbabantay sa market para makita, magka-idea kung saan talaga tutungo ang price, ano ang gagawin niya sa mga susunod na araw. Okay? Always be present, mga chong, para hindi nyo na-miss out yung mga galaw na ganito at marami kayo nag-create na idea o naiisip na pwede maging movement niya. From there, mas sahasa ang inyong way of analyzation sa market. Eh, ako yun lang naman ang ginagawa ko. Hindi pa tayo expert again, no? Unlike yung mga vloggers na talaga, i-reiterate ko lang, hindi naman po ito, ang sole purpose nito is not for vlogging or monetary something. Hindi po yun yung intention. The pure intention of this channel and these recorded videos are for me as my journal, trading journal. Okay, ayun lang. Maraming salamat. Halos umaga na. Magandang gabi mga chong. May the force be with you. Ciao.